Good afternoon sa ating bansang Pilipinas. Good afternoon, what I mean, good morning and good evening. Saan man tayo sulok ng ating mundo. Pupuntuhan ko ngayon, samot-sari, patungkol sa ating Pangulo. Ang dami nang nagbabati ko sa kanya. Ang dami na nawala ng pag-asa sa kanya. Ang dami na ng mga mahihinanain. Ako naman ay hinahanap ko siya magsalita na narito pa ako bilang isang yung Pangulo na yung aking mga pangako ay aking tutuparin. Humingi lang ako sa inyo ng kunting panahon at malapit nang matutupad ang ating mga pangarap. Di ba yun ang sabi ng ating Pangulo? Matutupad ang inyong pangarap. Saan na yung pangarap? Pero ako parang may naramdaman ka ako. May problema nga rin. Ang gusto ko rin na ito, ang gusto ko rin mga kababayan, para sa akin, yung magsalita siya sa harap ng tao na ipapalakasin ang loob natin na pangarap na sinasabi niya ay hindi pa nawawala. Pero ang problema, ibang sagot niya eh. Kung marinig niyo, please comment, kung narinig niyo yung sinasabi niya na kahit ako'y binabatikos, niyurakan, inaapakan, nandito pa rin ako bilang isang Pangulo. Parang mali ah. Parang mali ang turo ng kanyang advisor. No? Parang mali. Please give comment. Saan ang sinasabi niya? Humingi ako sa inyo ng pasensya, humingi ako sa inyo ng kunting panahon na ang pangarap natin ay malapit nang matutupad. Hindi ko kayo bibiguin. Kung ganon ang mga salita, maaring hindi ganon ang kadismaya, kagalit ng Pilipino. Pero hindi ibang sinasagot niya. Mali. Ano bang klaseng pamumuno? Ito yung sagot niya na yun. Pangkalyo yun eh. Hindi pang Pangulo. Pang barangay captain. Yung ganong sistema. I'm sorry, Pangulo. Pang barangay captain yung sagot mo. Napanood ko sa iyong video. Nakakadismaya. Pero actually, ramdam ko ang puso ng ating Pangulo. Na sa puso niya gustong tumulong. Pero ang problema lang, yung mga dikta bulong sa tainga niya, nababago. Lalo na yung kanyang asawa. Magulo. Magulo ang ating bayan dahil sa asawa. Iba ang gusto ng presidente, iba rin ang first lady. Sino ba dapat ang ating sundin? Ang Pangulo o yung istorbo sa Malacanang? Malapit na mapigod. Pero actually, yung pangako nila na matulungan ang sambayan ng Pilipino ay first quarter. So, kailan matatapos ang first quarter? Sa 31 March. So, ilang araw na lang? 3 araw na lang. Maaaring ibubulgar ko na ang mga napag-usapan namin. So, sino ang kausap ko dito? Isang kabinete at dalawang kaklos ng Pangulo. So, yan ang kausap ko dito sa plano. Pinag-usapan namin, pumunta kami ng Malacanang. Pinag-usapan namin lagi sa BGC. Kung saan, hindi ko alam, hindi ko pa na-research kung yung tower na yun, kanila talaga. Or
Naging kanila na kasi siya na ang Pangulo. What I mean, sa kanila na ang Panguluan. Hindi ko mo napapangalan. Ha? I-research ko kaya yun. Kung dati talaga sa kanilang kondo na yun, o naging kondo na lang nila, no? Naging Pangulo, sa kanila na Pangulo ng Pilipinas. Kaya alamin ko nga yun. Para pandagdag ko sa mga vlogs ko. Before the election, nag-usap-usap kami niya sa Mandaluyong headquarters. Mayroon kaming nireklamo na isang abogado na kasi hindi pumapasok yung aming mga pangalan o mga planong proposal. Ang dami proposal eh. Walang pumasok. Ano? Pero ganun pa man, ina-accept nila yung mga offer namin. Napaluwa nga ako dun. Balik pala tayo sa isang abogado. Yung abogado na reklamo namin na isa rin na kilala na abogado na parang Rodriguez. Parang siya yung yata chairman ng KBL eh. Parang gano'n eh. Sabi niya, wala sa inner portion siya. Sa outside siya. Ibig sabihin, malayo siya. Hindi siya makadikta. Wala sa inner. Siya yung inner na representante ni President Marcos. Yung 2 billion eh, na sinasabi nung kanilang head dyan, wala, tinakot, binulsa, para daw sa kampit-periusaan, tulong ng isang malapit na kaibigan. Hindi nilabas. Alam mo ang sistema nila. For example, punta ng Bicol, maghahanap siya ng negosyante doon sa Bicol. Okay, sponsor mo kami. Pag kami nanalo, may position ka sa gobyerno. Magnakaw ka lang. Doble-doble ang kapalit niyan. Ganun nga nangyari. Pero ang katotohanan ng information niyan, na naksagap ko na totoo talaga, sa Bulacan, yung may-ari yata ng Pure Gold doon, yun ang nakaposisyon. Hindi ko alam kung sa Parkour o sa Luto. Hindi ko alam kung saan yan. Yung sinasabing Robles, hindi ko nawala na sa kaisipan ko. So yun ang masaklap sa atin ngayon. Pinaglalaroan tayo. Pero ako, nanalangin ako na sana maging totoo ang pangarap. Ang kontrabida lang naman talaga dito sa First Lady. Ano? Ang ating First Lady. May panahon pa, Pangulong Marcos, na maging lalaki ka, manindigan ka sa sambayanang Pilipino na ikaw ang Pangulo. Huwag kang lalabas sa media na ikaw pa ang galit. Ikaw pa yung naninisi ng iyong kapwa Pilipino. Karapatan nila yun eh, di ba? May freedom of speech. At saka demokrasya tayo, hindi tayo komunista. So, mag-aantay tayo ng panahon. Yung mga nag-udyok na simulan na natin, tinatanggap ko ang hamon ninyo, pero tanggapin nyo rin ang challenge ko sa inyo. Pag sumigaw kayo, Sir, mayroon na akong 1,000 na dadalhin sa EDSA. Ganun sana, huwag kayo magdikta sa amin kung salita mo lang. Dapat, Sir, prepare na ako 1,000 ang aking dadalhin sa lansangan. Also, prepared na tayo, organized na tayo. Kung umaabot tayo ng mga 60,000 dito sa aking vlogs lang, yung 60,000, at meron kayong 1,000, ilan na yun? 600,000? Ang laki na nun. Diba? Plus ki Marlica, plus ki
General Macanas, kay General Survivor, at kay Banat Bay, marami pa niyang vloggers, di ba? So, 3 million sa EDSA, di ba? Yun ang i-ready natin. Huwag tayong mag-audio na simulan natin ganon-ganon. Dapat prepared rin kayo. Maghanda rin kayo. Kung nasa abroad kayo, yung kamag-anak nyo, kausapin nyo. Sila ang mag-organize. Ngayon, kung taga Mindanao kayo, wala naman kayo panggasto pa Mindanao, yung kamag-anak nyo dito sa Luzon. Kausapin nyo. Ganon ang gusto namin mangyari ni Captain Survivor. General Survivor. Kasi kung nagpatuloy si Captain Dado sa serbisyo, ay magiging general rin yun, magiging maaaring tube stop kung walang kontra. Pero kung may kontra, hindi siya magiging tube stop. Pero general, pwede siya mag-general. Okay, so much for that. Saka natin ipagpatuloy. Basta yun, warning ko. May panahon pa, Mangulong Marcos, na ma-recover mo kung hindi sa June 30. Magdasal ka na. Pangulong Marcos, salamat.